Ang mga litrato ay nagbibigay daan sa atin na makuha ang isang partikular na sandali at balikan ito magpakailanman. Karamihan sa atin ay gumagamit ng mga litrato para makuha ang mahahalagang yugto ng ating mga anak, kunan ng larawan ang mga mahahalagang pangyayari sa buhay, o kumuha ng mga larawan ng isang magandang destinasyon sa bakasyon. Pero may isa pang aspeto ang teknolohiyang ito. Isa na nagbibigay daan sa mga investigador na iugnay ang mga salarin sa kanilang mga krimen at maging isa na nagbibigay daan sa mga salarin na makuha at maitala magpakailanman ang kanilang ginawa. Numero 10. Ang 43 taong gulang na si Mita Valentine ng Fayetteville, North Carolina ay inilarawan ng kanyang mga mahal sa buhay bilang isang mapagmahal at maalaga na babae na lubos na nagmamalasakit sa kanyang 3 anak. Si Mita ay palagi ring naroroon sa Deliverance Praise Church of Worship kung saan siya nagtatrabaho. Kaya nang hindi siya dumano sa pag-aaral ng Biblia, alam ng komunidad na may mali. Si Mita at ang kanyang 3 anak ay nakatira sa Sycamore Park Apartment Complex sa Fayetteville, North Carolina. Sa araw, nagtatrabaho siya bilang sekretarya sa Deliverance Praise Church of Worship at sobrang aktibo siya sa simbahan. Kapag wala siya sa bahay kasama ang kanyang pamilya, madalas si Mita ay nasa simbahan, tumutulong sa pastor at inaayos ang mga kaganapan sa komunidad. Malalim ang kanyang pananampalataya at madalas siyang dumadalo sa Bible study, pati na rin sa bawat sermon sa buong linggo. Ayon sa mga ulat, mag-isa lang naninirahan si Mita, ngunit nagkaroon siya ng relasyon sa isang lalaking nagngangalang Reginald McDowell. Si Reginald ang ama ng isa sa kanyang mga anak, ngunit magulo ang kanilang relasyon at may malalim na kasaysayan ng pang-aabuso sa tahanan. Noon, 1990, dinukot ni Reginald si Mita. Ayon sa ilang ulat, dinukot din niya ang nobyo ni Mita noon, kaya't nahatulan siya noong 15 taon sa kulungan. Mukhang naging magkasintahan sina Reginald bago ang pagdukot, ngunit naghiwalay sila bago 1979. Noong 2011, nakalaya si Reginald at nagbalikan silang dalawa. Ayon sa Charlie Project, sinasabing naghiwalay ang magkasintahan noong unang bahagi ng Oktubre 2014. Noong Oktubre 28, 2014, tumawag si Mita sa kanyang ina bandaang 6:30 ng gabi mula sa kanyang apartment complex. At napansin ng kanyang ina na kakaiba at parang palaisipan ang paraan ng kanyang pagsasalita. Pero hindi na niya ito pinilit. Kinabukasan, nagdaos ng karaniwang Bible study ang simbahan. Ngunit napansin nilang may isang miyembro na wala, si Mita. Ito ay labis na hindi pangkaraniwan, kaya agad na nakipag-ugnayan ang simbahan sa kanyang pamilya. Nang walang makakontak sa kanya, tinawagan ang pulisya ng Fayetteville at nagsimula ng investigasyon. Sa kabila ng kanilang mga pagtatanong, natuklasan ng pulisya na sa mga linggo bago siya mawala, si Mita ay labis na natatakot at madalas na humihiling sa mga tao sa simbahan na samahan siya pauwi. Isa rin sa kanyang mga kapitbahay ang napansin na bago siya mawala, tumanggi si Mita na papasukin si Reginald sa kanyang apartment. Dahil sa kasaysayan ng karahasan, agad na tumutok ang mga investigador sa kanyang dating nobyo. Ngunit nahirapan sila dahil kapansin-pansin ang kakulangan ng ebidensya. Binuo ang mga grupo ng maghahanap, ngunit habang lumilipas ang mga linggo, wala pa ring bakas ng babae. Ang mga linggo ay naging buwan at wala pa ring bakas si Mita. Ilang sandali matapos siyang mawala, tumakas palabas ng estado ang dating niyang nobyo na si Reginald at pinutol ang komunikasyon sa kanyang pamilya sa Fayetteville. Naniniwala ang mga pulis na lalamig ang kaso. Iyon ay hanggang sa sinuri nila ang CCTV footage sa labas ng apartment ni Mita. Noong Oktubre 28, isang araw bago siya mawala, makikita si Mita na tumatakbo papasok sa kanyang apartment building, bandang 5:10 ng hapon. Habang nagpapatuloy ang footage, makikita si Reginald, ang dating niyang nobyo, na hinahabol siya papasok sa loob. Noong Marso ng 2018, sa wakas, ay isinampa na ang mga kaso laban kay Reginald na nagtapos sa 4 na taong investigasyon. Sa kasamaang palad, si Reginald McDowell ay nananatiling malaya at ang estado ng North Carolina ay determinado na matulungan siyang mahanap at maiharap ang kanyang kaso sa hukuman. Pinaniniwalaang nasa New York si Reginald at siya ay i-extradite kapag natagpuan. Ang sinumang may impormasyon ay hinihiling na makipag-ugnayan sa Fayetteville Police Department sa 910 433 1529. Banggitin ang case number 14032 14,321,112. Ilang siyam noong 2006, 26 na taong gulang na si Jody Arias ay naghahanap ng bagong oportunidad. Nagtrabaho siya ng iba't ibang trabaho noong kanyang kabataan at maagang 20s at gusto niya ng isang bagay na talagang mapagtutuunan niya ng sigasig. Doon niya nadiskubre ang isang sales position sa isang kumpanyang tinatawag na Prepaid Legal Services. Gustong-gusto ni Jody ang kanyang bagong trabaho at tuwang-tuwa siya na nakakapaglakbay siya sa West Coast. Noong Setyembre ng taong iyon, dumano si Jody sa isang conference ng kumpanya sa Las Vegas at nakihalubilo siya sa maraming executive ng kumpanya. Dito rin sa conference na ito nakilala ni Jody si Travis Alexander, isa ring salesman ng kumpanya. Agad nagkapalagayan ng loob ang dalawa at naging matindi agad ang kanilang ugnayan. Magkasama ang dalawa buong weekend at nakasundo silang gusto pa nilang magkita pagkatapos noon. Kahit na si Jody ay nakatira sa California at si Travis naman sa Arizona, nanatiling matatag ang kanilang relasyon at nagpalit pa nga ng relihiyon si Jody sa simbahan ng mga banal sa mga huling araw para sa kanya. Noong taginit ng 2007, matapos lamang ang ilang buwang magkasama,
nakipaghiwalay si Travis kay Jody. Napakatindi ng kanilang relasyon sa maikling panahon at hindi sigurado si Travis kung saan niya gustong dalhin ang relasyon nila. Sa kasamaang palad, hindi naging maganda ang pagtanggap ni Jody sa kanilang paghiwalay at nagsimula siyang mag-text kay Travis ng palagian. Pagkatapos, ilang linggo lang matapos ang kanilang paghihiwalay, lumipat si Jody mula California papuntang Mesa, Arizona kung saan nakatira si Travis. Habang nakatira sa Mesa, madalas bigla na lang sumulpot si Jody sa bahay ni Travis nang walang paalam at pumapasok siya ng kusa. Ang dalawa ay paulit-ulit na nagkakabalikan at nagkakahiwalay. At si Travis ay kaswal lang na nakikipagtalik kay Jody. Sa panahong ito, nagsimula ring makipagkita si Travis sa ibang babae na lalo pang nagpagalit kay Jody. Ayon pa sa mga kaibigan niya, pinagsasaksak daw ni Jody ang mga gulong ng sasakyan niya bilang paghihigante. Pagsapit ng Hunyo 2008, tila naka-move on na ang dalawa sa isa't isa. Pero lumabas sa mga tala ng tawag sa telepono na patuloy pa rin silang nakikita at kaswal na nakikipagtalik sa isa't isa. Noon buwang iyon, dapat sanang dadalo si Travis sa isang company retreat sa Cancun, Mexico. Pero hindi siya sumipot at walang makakontak sa kanya. Pagkatapos ng weekend, nagpa siya ang mga kaibigan ni Travis na puntahan ng bahay niya dahil nagsisimula na silang mag-alala. Pagdating nila sa bahay niya noong ika-9 ng Hunyo, sinalubong sila ng isang nakapanlulumong pinangyarihan ng krimen. Natagpuan si Travis sa master bathroom na may maraming sugat ng saksak. Nang dumating ang mga pulis, natuklasan nilang ilang araw nang patay si Travis at may pumatay sa kanya. Ang unang hinala ay tumuro kay Jody ang dating kasintahan na nasaktan, ngunit nagtago siya ng alibay at sinabing nasa California siya kasama ang kanyang pamilya. Medyo naniwala sa kanya ang mga investigador. Nagbago yon nang natuklasan nila ang isang digital camera mula sa pinangyarihan ng krimen na inilagay sa loob ng washing machine. Kahit na may sira dahil sa tubig, nagawa pa ring ma-recover ng mga digital forensic team ang mga larawan at naglahad ang mga ito ng kwentong mariing nagdidiin. Sa mga larawan, makikita sina Jody at Travis na gumagawa ng mga aktibidad na pang-adulto at may mga karagdagang larawan pa ng dalawa na hubad. Nadedebre rin nila ang huling larawan ni Travis na kuha bago siya namatay at habang nag-scroll sila, nakita nila ang isa pang larawan niya na nababalutan ng dugo. Ito, kasama ng iba pang ebidensyang forensic, ay sapat na para arestuhin at kasuhan si Jody sa pagkital ng buhay ng kanyang dating nobyo. Matapos ang mahabang paglilitis, si Jody ay hinatulan ng habang-buhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parole. Ang kanyang kaso ay nagdulot ng matinding pagkabaliw sa buong bansa dahil sa kanyang magandang itsura. Ngunit ang publicity na ito ay nag-alis ng bigat at seryosong usapin ng kaso. Si Travis Alexander ang dapat alalahanin sa lahat ng ito imbes na hayaang ang mga mapang-eskandalong headline ang mangibabaw sa kasong ito. Numero 8. Ang 18 taong gulang na si Brittany Gargo mula sa Saskatchewan, Canada ay inilarawan bilang isang matalino at mapagmahal na dalaga na nagsisimula pa lang hanapin ang kanyang lugar sa buhay. Katatapos lang ni Brittany sa eskwela at papunta na siya sa kanyang susunod na malaking pakikipagsapalaran. Sa kasamaang palad, noong Marso ng 2015, biglang natapos ang kanyang buhay at ang isang larawan sa Facebook na kinunan niya bago siya pumanaw ay naging mahalagang ebidensya sa kanyang kaso. Noong Marso 23, 2015, si Brittany na 18 taong gulang at ang kanyang kaibigan na si Cheyenne Antoine na 18 rin ang edad ay nagpa siya na pumunta sa Saskatoon para mag-night out. Hindi mapaghiwalay ang dalawa at magkaibigan na sila mula pa noong ika-9 na baitang. Parehong naranasan ng dalawang dalaga ang sistema ng foster care sa Canada at naging malapit sila dahil sa kanilang mga karanasan noong bata pa sila. Makalipas ang hating gabi, umalis ang dalawa mula sa bahay. Handa na para sa gabi ng paglabas sa mga bar. Ngunit bago sila umalis, nagkuha muna sila ng mabilisang litrato. Sa kaliwa si Cheyenne at sa kanan naman si Brittany. Ang larawan ay simple lang, nagpapakita ng dalawang matalik na magkaibigan sa isang masayang sandali. Ngunit makalipas ang ilang buwan, ito ay magiging mahalagang ebidensya. Alas 6 ng umaga noong Marso 24, nakatanggap ng tawag ang pulisya ng Saskatoon mula sa isang liblib na kalsada malapit sa tambakan ng basura matapos may makakita ng kakaiba sa mga damuhan. Pagdating ng mga pulis, natagpuan nila ang bangkay ni Brittany. Napansin ng mga pulis na nawawala ang kanyang mga sapatos at may mga maitim na bakas ng tali sa paligid ng kanyang leeg. Ang pagkakatuklas na ito ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa buong Saskatoon, lalo na kay Cheyenne, ang kanyang matalik na kaibigan. Nagpost siya sa Facebook makalipas ang ilang sandali upang alalahanin ang kanyang kaibigan. Isinulat kung gaano niya ito kamis. Nang tanungin ng pulisya, sinabi ni Cheyenne na sa isang bahagi ng gabi, umalis si Brittany sa bar kasama ang isang lalaking hindi pinangalanan na nasa edad 30. Kinumpirma ng tiyuhin ni Cheyenne ang pahayag na ito sa pulisya. Sinabing umuwi ang kanyang pamangkin bandang 4:00 ng madaling araw. Nagsimula ang mga investigador na hanapin ang hindi pinangalanang lalaking ito. Ngunit sa likod ng lahat, tahimik din nilang sinusuri ang isa pang anggulo. Ang hindi na sinabi kay Cheyenne ay nakakuha sila ng isang itim na tinirintas na sinturon sa pinanyarihan. Nang tingnan ng mga pulis ang kanyang mga social media page, nakita nila ang litrato mula sa nagdaang gabi kung saan suot ni Cheyenne ang kaparehong sinturon. Patuloy niyang iginigiit ang kanyang pagiging inosente, ngunit nagsisimula ng magkabutas-butas ang kwento niya. Kalaunan, binawi ng kanyang tiyuhin ang kanyang pahayag na nakita niya ito ng 4:00 ng madaling araw at pinabulanan ng bagong CCTV footage na umalis si Brittany kasama ang isang lalaki. Ang huling dagok sa kaso ay nang lumabas ang resulta ng DNA mula sa sinturon. Ang isang set ng DNA ay kay Brittany at ang isa pa ay kay Cheyenne. Noong Marso ning 2015,
Inaresto si Cheyenne at formal na kinasuhan ng pagkitil sa buhay ng kanyang kaibigan. Nang harapin siya ng ebidensya, pumigay si Cheyenne at umamin. Sinabi niya sa mga pulis na nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo habang lasing. Sinabi niya na nawalan siya ng malay at nang magising siya, nakita niyang nakahandusay at malamig na si Britney sa lupa. Noong Enero ng 2018, kumarap si Cheyenne Gargle sa Saskatchewan Crown Court kung saan napatunayang nagkasala siya sa mas magaan na kasong pagpatay nang walang intensyong pumatay. Nahihirapan ang mga taga-usig na patunayan ang kriminal na intensyon, kaya napilitan silang ituloy ang mas magaan na kaso. Noong Enero 15, inatulan si Cheyenne ng 7 taon lamang sa kulungan. Agad na tumagon ang pamilya ni Britney at hayagang ipinahayag ang kanilang pagkadismaya. Sinabi ng pamilya ni Britney sa media, quote, "Mula nung ipinanganak si Britney hanggang sa malagim siyang inagaw sa amin, ang kanyang espiritu ay naging maniwanag na ilaw sa aming pamilya. Halos araw-araw ay hindi namin mapigilang isipin siya at ang nangyari nung gabing iyon. Dabis siyang nami-miss at mahal ng buong pamilya at mga kaibigan niya." Tito, noong Marso 2014, 22 taong gulang na si Sailor Williams at ang kanyang kaibigan, 22 taong gulang na si Brendan Vega, ay naglakbay para sa isang ekspedisyon sa Santa Barbara, California. Ang dalawa ay medyo walang karanasan at pinili nila ang mas madaling daan. Ang dapat sanay masayang araw sa kagubatan ay mabilis na nauwi sa kaguluhan. Noon, Marso 16, sina Sailor at Brendan ay inimpake ang kanilang mga gamit sa sasakyan at nagtungo sa Cold Spring Trail sa Gould Park, California. Ang trail ay humigit kumulang 2.3 milya. Ang haba at karaniwang inaabot ng 2 oras upang matapos. Bagyang hindi rin ito markado, kaya maaring mahirapan ang mga nag-hiking kung hindi pa nila na-download ang mapa ng trail. Ayon kay Sailor, nagsimula ng normal ang kanilang pag-akyat, ngunit habang sila ay nagpapatuloy, napansin nilang mas delikado ang lupain kaysa sa inaasahan nila. Dahil may mga bahagi ng trail na hindi markado, nagsimula ring maligaw ang dalawa sa maling daan at bago nila namalayan, palubog na ang araw. Nakalimutan ng dalawa ang kanilang mga flashlight at unti-unti nang nauubos ang baterya ng kanilang mga cellphone. Sa kabila nito, nagpatuloy pa rin ang dalawa sa dilim habang sinusundan ang daan pabalik sa kanilang sasakyan. Tumalon si Sailor pababa ng isang bato, bagamat ayon sa ilang ulat ay nahulog siya at hindi maganda ang pagkakalapag, dahilan upang mabali ang kanyang bukong-bukong. Bilang isang mabuting kaibigan, sinubukan ni Brendan na buhatin si Sailor, ngunit masyadong mahirap ang kalagayan at nadapa silang dalawa na naging sanhi ng karagdagang bali sa pulso at braso ni Sailor, pati na rin sa isa pa niyang bukong-bukong. Nasa isang mahirap na sitwasyon ng dalawa at nagpasya silang manatili si Sailor habang si Brendan ay pupunta para humingi ng tulong. Ang mga bali kasama ng kakulangan sa pagkain at tubig ay nagsisimula ng makaapekto kay Sailor at nararamdaman niyang nawawala at bumabalik ang kanyang malay. Nang dumilim na at wala pa ring dumating na tulong, naniwala si Sailor na wala na siyang pag-asa. Nakalimutan din niyang magdala ng makakapal na damit o kumot, kaya't lantad siya sa lamig at sa iba pang lagay ng panahon. Dumating ang ika-17 ng Marso. At buhay pa rin si Sailor, pero talagang bahagya na lang siyang kumakapit sa buhay. Pagod na pagod at hindi na makapagsalita, nakahiga lang siya sa mga damuhan, umaasang may tutulong sa kanya. Maya-maya ng umagang iyon, may 3 nag-hiking sa Cold Spring Trail na tumigil para kumuha ng mga litrato. Pero nang tignan nila ang kanilang telepono, napansin nila ang isang pulang bagay sa ibaba ng bangin. Dahil nag-aalala, tumawag ang grupo sa mga staff ng park at sa loob ng 1 oras, dumating na ang mga team sa lugar. Sa kanilang investigasyon, ang pulang bagay na iyon ay buhok ni Sailor. Nang marating ng search and rescue si Sailor, nasa napakasamang kalagayan siya at agad na kinailangan ng pagkain at likido. Dali-dali siyang dinala sa ospital kung saan natuklasan nila ang lawak ng kanyang mga bali. Sa kabutihang palad, tuluyang gumaling si Sailor. Sinabi niya sa media na ang kanyang buhok niyang kinulayan ng pula ang tanging dahilan kung bakit siya nakita at nagpasalamat siya sa mga hiker na nakakita sa kanya. Sa kasamaang palad, hindi nakaligtas si Brendan matapos siyang maligaw sa kagubatan ng Santa Barbara habang naghahanap ng tulong para sa kanyang kaibigan. Pati ang pamilya ni Brendan ay pinagpaliban ng kanyang libing hanggang sa gumaling si Sailor at makadalo. Gusto ng kanyang pamilya na maalala siya bilang isang mabait at matapang na binata na maagang nawala ang buhay. Pumanaw siya habang sinusubukang iligtas ang kanyang kaibigan, isang karangalan na hindi pinabalewala ni Sailor. Numero 6. Si Juan Catalan ay namuhay ng isang normal at maayos na buhay sa Los Angeles, California. Nung huling bahagi ng dekada 90, nagkaroon si Juan ng anak na si Melissa at mula nang siya ay pinanganak, siya na ang naging sentro ng kanyang buhay. Pagsapit ng 2,300 na kabuo na sina Juan at Melissa ng isang matatag na routine at ang paborito nilang paraan ng bonding bilang mag-ama ay ang panonood ng Los Angeles Dodgers. Noong Agosto ng 2003, inaresto si Juan para sa isang krimeng iginiit niyang hindi niya ginawa at ang pagmamahal niya sa LA Dodgers ay naging bahagi ng kanyang depensa. Agosto 2003, nagpapahinga si Juan sa kanilang bahay. Ninanamnam ang init ng tag-init kasama ang kanyang pamilya nang bigla siyang makarinig ng kaguluhan sa labas. Nang sumilip siya sa bintana, napansin niyang may SWAT unit na sa pilitang pumapasok sa kanyang ari-arya.
Ilang segundo lang, biglang sumugod ang mga pulis sa kanilang pintuan at inutusan siyang humiga sa sahig. Bagamat naguguluhan, ngunit ayaw niyang malagay sa panganibang sarili, sumuko siya at dinala siya sa istasyon ng pulis. Doon, inilatag ng mga pulis ang kanilang mga paratang at dahilan ng pag-aresto. Noong Mayo ng perehong taon, natagpuang patay si Martha Puebla sa labas ng kanilang bahay. At sinabi ng mga investigador kay Juan na may mga saksi na nagturo sa kanya na naroon siya sa pinangyarihan ng krimen noong araw na iyon. Ipinaglaban ni Juan ang kanyang pagiging inosente. Sinabi niya sa mga pulis na nasa Dodgers game siya na mangyari ang krimen. Sa kasamang palad, hindi niya na ipakita ang ticket stub bilang patunay na nandoon siya. Kaya nagpatuloy ang kaso laban sa kanya. Ang ebidensya laban kay Juan ay pawang circumstantial evidence lamang. Ang pangunahing teorya ay inatake niya si Martha bilang paghihiganti sa kanyang pagtestigo laban sa isa sa mga kaibigan niya. At nakatakda rin siyang magtestigo laban sa kanyang kapatid na si Mario. Ngunit hindi malinaw kung natuloy ito. Kahit paulit-ulit na iginiit ni Juan ang kanyang pagiging inosente, alam niyang dehado siya dahil wala siyang malinaw na ebidensya. Hanggang sa natuklasan ng kanyang legal na depensa ang isang bagay na magbabago sa kaso magpakailanman. Noong Mayo 12, 2003, ang palabas sa TV na Curb Your Enthusiasm ay nagtitaping ng mga segment sa Dodger Stadium para sa paparating na episode na The Carpool Lane at umaasa ang kanyang depensa na ang mga footage ay magpapawalang sala kay Juan at mapapatunayan ang kanyang alibi. Pagkatapos makipag-usap sa studio, binigyan ng kanyang depensa ng mga still images mula sa gabing iyan at ikinaluwagan ng kanilang loob. Ipinakita ng mga ito si Juan at ang kanyang anak na si Melissa na nakaupo sa kanilang mga upuan sa stadium. Ipinakita ang ebidensyang ito sa pulisya ng Los Angeles at sa korte na opisyal na ibinasura ang kaso noong unang bahagi ng 2007. Pagkatapos nito, pinadaya si Juan mula sa kulungan at tuluyan ng nalinis ang kanyang pangalan sa media. Nakakuha rin siya ng $320,000 na kabayaran mula sa lungsod ng LA para sa kanyang panahon sa kulungan. Ngunit sinabi niya na hindi kayang bilhin ng pera ang panahong nawala sa kanya kasama ang kanyang anak na babae. Noon, 2017, isang dokumentaryo tungkol sa kanyang kaso na tinawag na Long Shot ang ginawa ng Netflix na nagpapakita kung paano nailigtas ng isang litrato ang isang inosenteng tao at kung paano hindi palaging handa ang sistema ng hustisya na pang-asiwaan ng tama ang mga kaso. Numero 5. Ang UK ay isa sa mga bansang pinakabinabantayan sa mundo na may tinatayang 7.5 milyong CCTV camera na katumbas ng isang camera sa bawat 11 tao. Hindi kasama sa estadistikang yon ang mga dashcam at doorbell camera na naging popular sa nakalipas na 10 taon. Kaya nang mawala si Sarah Everard na 33 taong gulang sa London, alam ng mga investigador na magiging susi ang mga larawan o photographic evidence sa paglutas ng kaso. Si Sarah Everard ay nagtapos sa Durham University at muli siyang nanirahan sa Timog matapos niyang matapos ang kanyang degree sa Human Geography noong huling bahagi ng dekada 2000. Pagsapit ng 2021, nakakuha siya ng trabaho sa isang media agency at siya ang namamahala sa digital marketing. Napakahusay niya sa kanyang trabaho at gustong-gusto niyang makipag-ugnayan sa iba't ibang tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Noong ika-3 ng Marso, 2021, nagising si Sarah at pumasok sa trabaho gaya ng nakagawian. Nakipag-usap siya sa kanyang nobyo sa maghapon, pati na rin sa isang kaibigan na bibisitahin niya sa bahay nito mamaya. Bandang 5:00 ng hapon, umalis si Sarah at nagtungo sa bahay ng kaibigan niya sa Clapham, South London. Ayon sa mga ulat, kumain at nagkwentuhan sina Sarah at ang kanyang kaibigan bago umalis si Sarah bandang 9:00 ng gabi. Nakatira siya sa Brixton, isang 10 milyang biyahe mula Clapham na madaling marating dahil sa mahusay na transportasyon ng London. Ilang sandali bago mag 9:30 ng gabi, tinawagan niya ang kanyang nobyo at yon ang huling kilalang pakikipag-ugnayan niya. Hindi nakapasok si Sarah sa trabaho kinabukasan, isang bagay na hindi niya karaniwang ginagawa. Habang lumilipas ang araw na walang balita, kinontak ng kanyang mga amo ang kanyang pamilya na siya namang tumawag sa Metropolitan Police. Umabot pa ng Marso 6 bago naglabas ng pampublikong panawagan ang Met Police at nang lumabas ang kaso sa balita, ito agad ang naging sentrong paksa ng buong bansa. Sa mga sumunod na araw, ibinahagi ng pulisya sa media ang lahat ng impormasyong mayroon sila, kabilang ang CCTV footage ni Sarah sa A205 habang naglalakad papuntang Brixton. Ang hindi ibinunyag ng Met sa publiko ay nakatagpo sila ng ilang nakakabahalang mga larawan at CCTV footage na tumutukoy sa isa sa kanilang sariling mga opisyal. Ilang araw lang matapos mawala si Sarah, ang balita tungkol sa pagkakaaresto kay Wayne Couzens, 48 taong gulang, ay nagdulot ng kaguluhan sa buong bansa. Kinumpirma ng Met Police na inaresto nila siya kaugnay ng pagkawala ni Sarah, posibleng pagpatay at pagdukot. Sa mga sumunod na buwan, isiniwalat ng Metropolitan Police ang CCTV footage at mga larawan na nakuha nila kung saan makikita si Wayne na hinarang si Sarah sa Pointers Court sa Clapham. Kinumpirma ng mga saksi ang mga pangyayari. Sinabing nakita nila ang pinaniniwalaan nilang isang undercover na pulis, si Wayne, na inaaresto si Sarah sa gilid ng kalsada. Si Wayne Couzens ay nagsilbi bilang pulis simula 2002 at unti-unting napunta sa Met Police noong 2018 kung saan naging armadong pulis din siya. Noong
2020, nakatanggap siya ng panibagong promosyon sa Parliamentary and Diplomatic Protection Unit kung saan patuloy siyang binigyan ng access sa mga baril. Ayon sa Met Police, ginamit ni Wayne ang kanyang opisyal na warrant card para lokohin si Sarah na magpaposa sa kanya at pilit niya itong ipinasok sa kanyang sasakyan. Sa kalagitnaan ng biyahe, nahulog ang kanyang maskara at naging malinaw na hindi talaga inaresto si Sarah dahil sa paglabag sa mga patakaran sa COVID-19. Dinala ni Wayne si Sarah sa isang liblib na bahagi ng Dover kung saan niya ito inatake bago iniwan ang kanyang katawan sa gubat. Ang mga litrato at CCTV na ebidensya ay napakahalaga sa kaso ni Sarah at nagbigay daan sa Met Police na makabuo ng matibay na kaso laban kay Wayne. Noong Setyembre 2021, napatunay yung nagkasala si Wayne Couzens sa pagkitil ng buhay ni Sarah. Narinig ng korte kung paano niya pinlano na maghanap at umatake ng isang kabataang babaeng madaling mabiktima noong araw na yon. Nadiskubre rin na may ilang reklamo na naisang palaban sa kanya noong siya ay isang pulis pa. Gayunpaman, ang mga ito ay hindi napansin o minaliit lamang dahil sa kanyang posisyon bilang pulis. Isang trabahong dapat ay nagpoprotekta sa mga tao. Hinatan siya ng hukom ng habang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad na makalaya. Ibig sabihin, hindi na niya muling makikita ang liwanag ng araw. Gusto ng pamilya ni Sarah na maalala siya dahil sa kanyang mapagmahal at mabait na pagkatao. Kumaasa rin sila na ang kanyang pagpanaw ay makakatulong sa UK na maisulong ang mas marami pang batas para protektahan ang mga kababaihan at mga batang babae. Paying a pat. Si Russell Williams ay minsang kinilala bilang isa sa mga pinakapinarangalan na sundalo ng Canada at may mataas na ranggo sa sandatahang lakas. Dinala siya ng kanyang trabaho sa iba't ibang panig ng mundo at siya pa nga ay pinagkatiwalaang magpalipad ng eroplano para sa mga lokal at dayuhang dignitaryo. Noon huling bahagi ng dekada 2000, uminto ang karera ni Russell nang magsimula ang isang malaking investigasyon kriminal. Ipinanganak sa Inglaterra, lumipat si Russell sa Canada kasama ang kanyang pamilya noong siya ay bata pa. At dahil dito, lumaki siyang isang mamamayang Canadian. Nakilala na niya ang sandatahang lakas mula pagkabata dahil ang kanyang amain ay isang kasapi nito, kaya't naglibot-libot ang kanilang pamilya sa iba't ibang base sa buong mundo. Sa Pitney, 1987, naging binata na siya at kakagraduate lang mula sa universidad. Isang taon matapos ang kanyang pagtatapos, sumali siya sa Canadian Forces at makalipas lamang ang 3 taon ng serbisyo, nakuha niya ang kanyang lisensya sa paglipad. Napakahusay niyang piloto, kaya naman siya ang naatasang magsanay ng mga bagong recruit. Mabilis siyang umangat sa ranggo at pagsapit ng kalagitnaan ng dekada 90, siya na ang nagdadala ng mga diplomat at dignitaryo sa iba't ibang panig ng mundo. 1999, na-promote siya bilang koronel at naging isa sa mga miyembrong may pinakamataas na ranggo sa puwersa. Napansin ng kanyang mga nakatataas ang kanyang talino at kakayahang mag-adapt sa mga rekomendasyon para sa kanya at tila namumuhay siya ng perpektong buhay sa loob ng puwersa. Pagsapit ng 2010, sina Russell at ang kanyang asawang si Mary ay naninirahan malapit sa Trenton Air Base sa Trenton, Ontario. At tila sa loob ng ilang taon, magre-retiro na si Russell mula sa puwersa bilang isang pinarangalan na opisyal. Iyon ay hanggang Pebrero ng 2010 nang siya ay dinala upang tanungin ng pulisya ng Ontario. Mas maaga noong buwang iyon, nawala si Jessica Lloyd, 27 taong gulang, mula sa kanyang bahay sa Belleville, Ontario, sa ilalim ng kakaibang mga pangyayari. Sa labas ng kanyang bahay, nakakita ang mga investigador ng mga bakas ng gulong ng isang Nissan Pathfinder sa niebe. Sa pagkakataon, may isang pulis na napadaan sa kotse ni Russell at napansin niyang tugma ang mga bakas ng gulong nito sa mga nakita sa labas ng bahay ni Jessica. Nang una siyang dinala para imbestigahan, itinanggi niya ang lahat. Pero nang ipakita sa kanya ang ebidensiyang forensic, bumigay siya. Inamin ni Russell na dinukot niya si Jessica at itinapon ang kanyang katawan sa isang liblib na lugar. Pero hindi lang iyon ang krimen na inamin niya. At hindi lang yon, sinabi pa niya sa mga pulis na kumuha siya ng mga litrato sa lahat ng pinangyarihan ng kanyang mga krimen. At sa loob ng susunod na 10 oras, idinitalya niya ng napakasinsinan ang lahat ng kanyang mga krimen. Kasama na ang hindi pa nare-resolbang pagpatay kay Corporal Marie France Como na natagpuan sa kanyang bahay noong Nobyembre ng 2000 siya. Inamin din niya na pinasok niya ang mga bahay ng 82 babae para magnakaw ng kanilang mga pandoob. Kinunan niya ng litrato ang lahat ng mga krimeng ito, kasama na ang mga pagpatay, para muli niya itong sariwain kahit kailan niya gusto. Habang lumilipas ang mga buwan, napansin ni Russell na lalong dumadakas ang kanyang mga pagnanasa at tumami ang kanyang mga pag-atake. Inamin din niya na ginamit niya ang kanyang ranggo at talino para kunin ang flight logs ni Marie upang malaman kung kailan siya mag-isa sa bahay. Narecover ng mga investigador ang libu-libong litrato na kuha ni Russell sa pinangyarihan na lalo pang nagpapatibay ng kanyang kasalanan. Noong Oktubre ng 2010, hinatulan si Russell Williams ng habang-buhay na pagkakakulong na may minimum na 25 taon bago siya maaaring isaalang-alang para sa parole. Bilang resulta ng kanyang paglilitis, tinanggalan ng mga titulo si Russell at tinanggal sa Canadian Forces. Numero 3, noong taginit ng 1984, si Sherry Miller na 21 taong gulang ay nagtatrabaho sa isang bar sa Los Angeles na tinatawag na Meat Market para matustusan ang kanyang pangangailangan. Inilarawan siya bilang masayahin at matalino at nagsisimula ng magplano para sa hinaharap ng kanyang buhay. Gusto ni Sherry na maging modelo at inisip niyang ang Los Angeles ang perpektong lugar para ilunsad ang kanyang portfolio. Isang gabi ng Hulyo noong taon na yon,
Pumasok si Sherry para sa isa na namang mahabang gabi sa bar nang dumating si William Bradford. Umupo sa bar at naging magalang kay Sherry at kalaunan ay nagkausap silang dalawa. Sa loob ng ilang oras, nagkwento si Sherry kay William na gusto niyang maging modelo at sinabi ni William na swerte siya. Nagkataon na isa siyang photographer at masaya siyang magbibigay kay Sherry ng magagandang portrait. Sinabi rin niya kay Sherry na maaari siyang bigyan ng ilang mga contacts sa industriya. Ilang araw ang lumipas, nagkita silang dalawa at dinala ni William si Sherry sa isang liblib na campsite sa disyerto sa hilaga ng LA. Pagkatapos kunan ng mga larawan si Sherry na malapitan sa isang pormasyon ng bato, inatake niya ito. Pagkatapos ng ginawa niya, inilagay niya ang mga labi ni Sherry sa kanyang sasakyan at itinapon ito sa isang paradahan sa kung saan sa Hollywood. Nang matagpuan ang kanyang katawan, tinanggal lahat ng kanyang mga tattoo at anumang pagkakakilanlan kaya tinawag siyang Jane Doe No. 60. Halos, walang pahinga ang mga pulis sa LA dahil makalipas ang 2 linggo, natagpuan ang katawan ni Tracy Campbell sa isang campsite sa disyerto sa parehong lugar kung saan kinuna ni William ng litrato si Sherry. Kalaunan, nalaman na nilinlang din ni William si Tracy sa parehong pakana. Isang photoshoot at pangakong tulong sa pagsisimula ng kanyang modeling career. Ilang linggo lang ang lumipas, napagtuunan ng hinala ng LAPD si William dahil siya ang huling taong nakita kasama si Tracy na buhay pa. Dahil sa tindi ng hinala, humiingi ng search warrant ang mga investigador sa hukom para masiyasat ang kanyang apartment. Nang makapasok ang mga pulis, natagpuan nila ang daan-daang litrato ng mga kabataang babae na nasa mga pose ng pagmomodelo. Isa sa mga litrato ay kahawig na kahawig ni Jane Doe No. 60 na natagpuan noong Hulyo at inaresto si William. Kinumpirma ng mga investigador na ang ilan sa mga litrato ay talagang kay Sherry Miller. Nag-aalala rin sila tungkol sa kalagayan ng hindi bababa sa 50 babae na kinunan niya ng litrato noong dekada 70 at 80. Kakaiba ang naging proseso laban sa kanya dahil pinili niyang siya mismo ang maging abogado niya at paulit-ulit siyang kumuha at nagtanggal ng mga abogado. Sa huli, inamin ni William ang sarili niyang kasalanan nang sabihin niya sa korte, "Isipin niyo kung ilan pa ang hindi niyo alam. Tama ka talaga. Yun na yun." Matapos ang mahabang paglilitis dahil sa asal ni Williams, napatunayan siyang nagkasala sa parehong kaso at hinatulan ng parusang kamatayan. Ipinadadala siya sa San Quentin at namatay siya sa edad na 61 noong 2008. Noong 2006, naglunsad ang LAPD ng panawagan upang makilala ang mga babae sa mga larawan ni Williams. At sa loob lamang ng ilang linggo, nakilala nila ang 31 sa kanila. Pinaniniwala ang may sala si Williams sa pagkitil ng ilan pang buhay at umaasa kami na maibibigay ng sistema ng hustisya sa mga pamilyang ito ang kapanatagan. Pangalawa, sa loob ng 22 taon, nagtataka ang pamilya ni William Moult na 40 taong gulang kung ano ang nangyari sa kanya. Ipinanganak at lumaki sa Lantana, Florida. Namuhay si William ng tahimik at payapang buhay bilang isang mortgage advisor. Noong gabi noong Nobyembre 7, 1977, pumunta si William sa isang adult bar upang mag-relax at magpahinga matapos ang nakakapagod na araw sa trabaho. Bandang alas 9:30 ng gabi, tumawag siya sa kanyang nobya mula sa bar upang sabihing uuwi na siya agad. Ngunit hindi na niya narinig ang susi niya sa pinto. Nang hindi siya pumasok sa trabaho kinabukasan, inireport ng kanyang nobya at pamilya ang kanyang pagkawala sa Palm Beach County Sheriff's Office. Agad na uwi sa wala ang investigasyon. Kinumpirma ng mga saksi sa bar noong gabing iyon na bagamat uminom si William ng kaunti, hindi siya lasing at mukhang masaya ang kanyang pakiramdam. Kinumpirma ng kanyang pamilya na wala siyang kilalang kaaway at hindi siya dumaranas ng anumang problema sa pera o relasyon. Parang naglaho na lang siya na parang bula at nag-aalala ang mga investigador na baka hindi na nila maresolba ang kaso. Sa loob ng susunod na 22 taon, nanatiling hindi malutas ang kaso hanggang sa isang tagasuri ng ari-arian ang tumingin ng mga bahay sa Google Earth sa Grand Isles neighborhood sa Wellington, Florida. 19 milya mula sa Lantana. Habang tinitingnan ang mga ari-arian, napansin ng tagasuri ang isang puting bagay sa lawa na naghihiwalay sa mga bahay. Sa una, mahirap tukuyin kung ano yon, at nang pinalapit niya ang tingin, napagtanto niyang ito ay isang kotse. Sa kabutihang palad, kilala ng tagasuri ang may-ari ng bahay, si Barry Fay, at agad niya itong tinawagan para ipaalam ang nakita niya. Ikinuwento ni Barry sa Palm Beach Post na kapag tinitingnan niya mula sa kanyang ari-arian sa antas ng baybayin, wala siyang nakikita. Kaya nagpasya siyang tingnan mismo sa Google Earth at nakita rin niya ito. Pagkatapos, nagpalipad siya ng drone sa ibabaw ng lawa at ipinakita nito ang parehong nakita sa Google Earth. Nang makakalap na siya ng sapat na ebidensya, kinontak ni Barry ang Palm Beach County Sheriff's Office na agad namang nagsimula ng kanilang operasyon sa pag-ahon. Noong Agosto 28, 2011, nakuha mula sa lawa ang puting sasakyan at nang hinila ito papunta sa Pampang, natagpuan ng mga investigador ang mga labi. Gamit ang mga forensic na pamamaraan, mabilis nilang natukoy na ang mga labi ay kay William Moult. Ipinaalam sa kanyang pamilya ang natuklasan at nagpasalamat sila sa tanggapan ng sheriff ng Palm Beach County, pati na rin kay Barry Fay para sa lahat ng kanilang ginawa. Sa mga sumunod na taon, ang mga grupo tulad ng Adventures with Purpose at iba pa ay nakagawa rin ng mga katulad na pagtuklas sa mga daluyan ng tubig sa buong US. Nagdadala ng mga kasagutan sa mga pamilya at nagbibigay daan para sa mga yumao na tuluyang makapahinga. Numero 1.
Pinapayagan tayo ng Google Maps saan mang panig ng mundo na maghanap ng kahit anong address na gusto natin mula sa iba't ibang panahon. May ilan sa atin na tinitingnan ang bahay natin noon bata pa tayo para makita kung paano ito nagbago sa paglipas ng mga taon. Ang iba naman ay tinitingnan ng mga paaralan, lumang negosyo at ginagamit pa ito para makahanap ng mga bagong lugar na pupuntahan. Noong 2010, gumamit ang mga investigador sa South Carolina ng teknolohiyang ito upang matukoy ang isang posibleng suspect. Noong Hulyo 30, 2010, natagpuan sina Edgar Lopez at Pablo Gutierrez Guzman sa isang ari-arian sa Richland, South Carolina, napatay dahil sa tama ng baril. Lubos na ikinagulat ng lokal na komunidad ang kanilang pagkamatay at lahat ay nagtanong kung sino ang kayang gumawa ng ganoong bagay. Wala namang kilalang kaaway ang alinman sa kanila at mahal sila ng kanilang mga kaibigan at pamilya. Sa paunang investigasyon, nakapagbigay ng paglalarawan ang mga saksi na malapit sa lugar na ginamit ng Richland County Sheriff's Department upang makagawa ng composite sketch. Sa kabila ng pagsisikap nila sa kaso, nanatiling hindi nalulutas ito hanggang sa may isang pangalan na napansin nila. Leslie Todd Parvin. Naalala ng mga saksi na nakita si Leslie sa loob at paligid ng ari-arian nung araw na yon at may ilan pang nakakita sa kanyang Berdeng Kia minivan na mabilis na umalis mula sa lugar ng insidente. Hinaginalaan na ng mga investigador si Leslie. Ngunit dahil walang ebidensya, hindi sila makakilos. Hindi malinaw kung may natagpuang bakas ng gulong o anumang pisikal na ebidensya sa pinangyarihan. Dahil mabilis na nakatakas ang sasakyan at walang CCTV sa lugar, inisip ng mga investigador na wala na silang magagawa. Hanggang sa naisipan nilang gamitin ng Google Maps at binalikan ang taong 2010. Sa sobrang swerte, nahanap nila ang larawan ng ari-arian mula sa araw ng krimen at sa kuha ng lugar ay may isang Berdeng Kia minivan. Isa sa mga saksi ang nagbigay ng bahagi ng plaka sa departamento sa simula ng investigasyon na naging dahilan para makumpirma nilang ang Berdeng Kia na nakita sa lugar gamit ang Google Earth ay pagmamayari ni Leslie Todd Parvin. Sa kasamaang palad nang umusad na ang kaso, nakaalis na si Leslie mula sa South Carolina. Matapos makipag-ugnayan sa pamilya ni Leslie, napakiusapan ng pulisya ang kanyang pamilya na kumbinsihin siyang lisanin ang kanyang pinagtataguan sa Louisiana at bumalik sa South Carolina. Pagbalik niya, formal siyang kinasuhan at inaresto. Matapos ang 15 taon ng paghihintay noong Pebrero 2025, napatunayang nagkasala si Leslie sa parehong kaso at hinatulan ng 35 taon sa kulungan. Hindi naglabas ng maraming detalye ang mga opisyal tungkol sa kasong ito at sinabi mismo ng ama ni Leslie sa Daily Record na naniniwala siyang ang 20 taong karera ng kanyang anak sa militar kung saan naglingkod siya ng 2 beses sa Iraq at Afghanistan ay maaaring nakaambag sa krimen. Sinabi ni Leslie sa korte na self-defense ang ikinilos niya at na-diagnose siya ng PTSD. Dahil sa Google Maps, maaari nang magsimulang maghilom ang mga pamilya nina Edgar at Pablo dahil na ipagkaloob na ang mustisya. Maraming salamat sa panonood mga kaibigan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, siguraduhin pindutin ang like button. Huwag din kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng aming mga susunod na uploads. Ako nga pala si Ty Knots at makikita-kita ulit tayo sa susunod.